So, hello guys! Guys, nandito na naman ako sa inyong paningin. What's up, guys? Hindi ako sanay. What's up, guys? Wala kayong energy ba? Wala. Okay, what's up guys? Nandito na naman ako sa inyong paningin. At ngayon, kasama ko pala si Ralph. Ralph, nakagaya ka na ba? Ito, gagayak. Sarap. Okay, si Al. Uy! Ano yan? Nakagaya ka na ba? Nakagayak na. Ayun. So guys, ngayon for today's video ay gagawa kami ng motovlog para syempre vacant namin ngayon. Tingnan nyo, wala kami ginagawa. So para magkaroon kami ng konting income. Yeah, syempre pag maraming nanonood, marami ding salapi. So are you ready guys? So tara na ba? Yes. Simulan na natin to? So let's go. Tara. So guys, ayos na kami. Paano sa inyo? So yun guys, pupunta na kami sa aming mga sasakyan. Tara na. Tara na, right? So guys, nandito na kayo sa ating journey ngayong araw. Ready na. Yes, ready na. Tara na. So, tingin natin baka meron tayong mga sasakyan dito. So here we go. Ha? Ang gusto ko sa'yo. Oo, para magkakaroon tayo. So guys, sige na, mamaya na lang kami ay... Tara, let's go. Ready na kayo? Okay, tara na, let's go. Ang sandal pa. Ito sa buwan. What's up, guys? Ala, hindi. Mali. Kayo nga. Hindi ako sanay. What's up, everybody? What's up, madlang people? Ay, ninakaw lang. Walang originality, pangit. Alam nyo, hindi tayo hindi nag-work tong ginagawa natin. Paano kaya magandang gawin? Aray ko, hawak mo ang beat, hawak mo ang beat, hawak mo ang beat, hawak mo ang beat. Dubai Chewy Cookie, ano, tara? Ayusin mo na may hawak. Ay, sorry. Paano kaya magandang gawin? Eh, mas kumikita pa kayo mga AI, di ba? Mga mukbang. Oo, mas kumikita yung kaysa sa mga gantong vlog. Hindi na to kung hindi na to patok sa masa, paano kaya magandang gawin natin? Hindi, humanap ng bago. Hindi rin naman kasi natin pwedeng itigil na, di ba? Kasi... Wait lang, kasi usually, di ba? Upo muna ka tayo, nangangawit na ako. Usually tayo, di ba, yung mga vlogger. Lagi tayong humahanap ng bago. What if, humanap naman tayo ng luma? Oh, may interesado ba doon? Tingin ko kahit pa paano naman. Di ba? Tingin ko, medyo matabang siguro, pero kung pagagandahin natin, kung gagawin nating exciting, di ba? Kaya nga sasamahan natin ng motovlog with matching, siguro history. And speaking of history, di ba meron naman na tayong subject. Ano nga uli subject natin RPH. RPH or... Ano yun? Ikaw alam. Ano yun? Yari nyo guys. R. Readings. History. RP. Philippine History. Reading Okay. Philippine History. So, reading and Philippine history. So, sige, tingnan nga natin yung notes natin doon. May notes ba kayo doon? Wala. Ikaw ba? Wala din. And ako meron. Wait lang. Nasa gilid kami na kalsada. Tignan natin kung ano pwede nating mahalongkat. Sa kasaysayan. Wait lang. Hindi ka nakikita, oh. Nakaya yung notebook ko. Wow. Pakita mo na yung notebook ko. Pakita mo yung Marami ka notebook bang ko. notes dyan? Oo. May notes ako dito. Wait now. Ayun guys. So, titignan namin notes ng aming kapatid. Wala yung notes mo dyan? Hala, wait lang. So guys, nandito pa kami sa gilid ng kalsada. Ayan, oh. Nakakatawa na namin mag-drive. Pero alam ko yun eh. Yan ba yun? Oo. Wait lang. Tingnan Pabo natin. nga, nangangali ako. Wait. Focus mo dito sa notes ko nga. Natingin. Uy! Uy! Ano yun? Ano naman? Ano yung nalaglag? Wait. Uy, ano yan? Ano yun? Parang luma na to ah. Oh, wait.
grabe ko naman. Pero, tama naman. Kasi lumato kasi, feature to ng lola ko. Alam niyo ba kung yung lola ko dati? Palagalato, ito yung nasa gitna. Ayan, yan yung lola ko. Ang pangalan niya? Tapos yung mga beshi niya, ayan yung nasa kanat kaliwa niya. Ganda ng iyong kasuotan, Karenina. Maging ang kasuotan ni Iska ay ganda at kakaiba ang kulay. Kulay pang mayaman. Talaga nga naman po, postura siya. Ngunit ano iyan, Hamilia? Pasasaad pa man ay napakaganda ng iyong... Ano nga ulit yan? Naku, ito'y inangkat pa sa Maynila. Ito'y kakaiba at hindi mo makikita kung saan man. Ito'y ikong pamaypay. Ano, hindi maipinta ang iyong itsura, Karenina. Ito ba yung natitipuhan mo? Itong elektrikong pamaypay na ito? Di bale, sa'yo na lamang ito. Hindi, Hamilia. Pumasok lamang sa aking isipan ang aking pangarap na makapunta sa Maynila. Yung lalakad ng ganito sa harap ng maraming tao, yung maraming tatangkilik sa akin, mga litrato kong makikita kahit saan, yung magawan ako ng magandang rebulto. Kagalak-galak ang iyong pangarap, Karenina. Igandahan ang iyong pangarap, Karenina. Ngunit, batid mong malayo itong matupad. Lalo na ang rebulto. Mga bayani lamang mayroong ganun. Yeah. Ayan, alam niyo ba kung ano yung usual na ginagawa nila dati? Nanunulya. Nanunulya, hindi. Tamang gala sila sa Glorieta. Glorieta? Oo, and speaking of Glorieta, tingin ko naman, sa tingin niyo ba, may history kaya yung Glorieta? Alam mo, Glorieta, nandito. Oo, kasi, gaya nga ng kwento ng lola ko, palagi daw silang nasa Glorieta. Ibig sabihin ng matagal nang merong Glorieta sa Baliwa. Tingin mo? Hindi, puntahan natin para malaman. Oo. Oo nga, Alam niyo ba yung history nun? Hindi nga, kaya nga pupuntahan natin para malaman. Sa bagay, oo nga. Sige. Pwede yun, baka may interesado din at maraming pumupunta doon, di ba? Oo, given na maraming tumatambay doon ngayon na kabataan, so try nating hukayin kung ano nga ba yung history ng Glorieta. Yun. Diba? Oo. So yun guys, pupunta na kami ng Glorieta. At yun ang napagdesisyonan namin. Tinignan namin kung marami kaming matututunan at malalaman na history doon. So guys, are you ready? Yes, we are. Yes, at pupunta na kami doon. Paalam! So yan guys, papunta na kami sa Glorieta. Glorieta Park, guys. So let's go. So ayan guys, nandito kami ngayon sa simbahan. Pupunta na kaming Glorieta, let's go. Ayan, inaantok pa siya oh. Init. Muna kayo sa akin. Uy, magtabi kayo. Saan ba yan? Thank you po.
Kuya, okay lang po, bidyan po namin kayo. Araw-araw na, binibidyoan ako ng mga estudyante. Anong flavor po ito? Keso, honey. Ano po yung isang flavor po sa Oo, gusto kasi. Ay. Gusto ko yun. Magandang buhay! Maligayang magdating sa mga pinakamanyak na lugar dito sa Baliwan, ang Glorieta. Ano ba kayo? Sir! Mga vloggers po ba kayo? Yeah. Sakto, mga tour guide po kasi kami dito sa may Baliwan. Baka naman gusto niyo magpa-tour sa amin. Ang pangalan niyo po ay si Tour Guide Che, together with, ako naman po ang tour guide. Tour Guide Antea. Ang sir. Bayag po ba kayo? Wala. Sir, saglit lang. Di ba kayo nag-curious about sa history ng Baliwag? History? Opo. Alam niyo ang history ng Glorieta? Eh, di ba yun yung hinahanap natin? Oo. Kaya lang, wait lang. Wait lang po ah. Wag ni mga yan. Mukhang wala namang pera. Mga mukhang pulubi. Hindi. Mamahalin yung tripod nila. Try natin. Sure kayo, ha? Oo, tara na. Tara. History! Ano yun natin yun? Ang kaso lang, wala tayong pera. Yun lang, walang pera. May naisip ako, hindi natin kailangan yun. Ano, may naisip ka ba? Paraan? Alam ko na kang naisip niya. Ano? Sige. Tara. Wala kayo tayo natin dito. Oo, takasan na nga lang natin. Yan, panlalamang talaga. Oo. Sige. Makin na kayo wawa. Sige. Game. Ate, ready na kami. Di na ba kayo? Gusto nyo. Ano? Tara? Tara. It's the battle of the century! Fight! Ang Glorieta Park ay matagal nang nagsisilbing sentro ng komunidad ng Baliwag. Mula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo, ito ay lugar kung saan nagtitipon ang mga tao para sa mga selebrasyon, pampublikong gawain at mahahalagang okasyon sa bayan. Ang Glorieta Park o kilala sa tawag na Plaza Publico de Baliwag noon ay isa sa mga pinakamatandang pampublikong parke sa lalawigan ng Bulacan. Ang unang Glorieta dito ay itinayo noong 1905 kaya itinuturing itong mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Baliwag. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, pansamantala itong tinawag na M. Ponce Regiment Park noong 1948 sa panahon ni Mayor Servando Santos bilang paggunita sa mga sundalong Pilipino at sa mga makabayang personalidad ng Baliwag. Noong dekada 1970, tiniba ang dating estruktura at ginawang Imelda Park sa pamumuno ni Mayor Florentino Vergel de Dios. Pagkaraan ng ilang dekada, muling itinayo ang parke noong early 2000s sa ilalim ni Mayor Rolando Salvador at ibinalik ang orihinal nitong pangalan na Glorieta Park. Noong dekada 1980s at 1990s, naging kilala rin ang lugar na ito bilang skating rink. Kaya maraming kabataan ang dito nagtitipon upang maglaro at makipagkita sa kanilang mga kaibigan. Hanggang sa kasalukuyan, ang Glorieta Park ay nananatiling sentro ng komunidad ng mga Baliwagenyo, kung saan ginaganap ang iba't ibang pagdiriwang, pagtitipon at pampublikong gawain ng bayan.
Kilala niyo po ba si Jose Pamimita Chongson? Hindi po eh. Kilala niyo ba yun? Hindi. Ngunit papakilala ko siya sa inyo. Sa gitnang bahagi ng parke, matatagpuan ang historical marker na inalay kay Josepa Chongson Lara, na mas kilala bilang Pepita Chongson. Pinanganak siya noong Hulyo 10, 1886 sa Baliwag at kinilala bilang paraluman ng bayan. Isa sa kanyang naging manliligaw ay ang manunulat at revolusyonaryong si Isabelo de los Reyes. Dahil sa kanyang kagandahan at personalidad, naging inspirasyon siya ng tanyag ng kundiman na Jocelyn Yang Baliwag. Nakalaunan ay tinawag na kundiman ng himagsikan. Sa panahon ng revolusyon laban sa Espanya, ang awiting ito ay naging simbolo ng pagmamahal sa bayan. Sa katapat na bahagi ng Glorieta Park, makikita ang tatlong bantayog ng mga pambansang bayani: Jose Rizal, Andres Bonifacio at Mariano Ponce. Ang monumento ni Rizal ay isa sa mga pinakamatandang rebulto sa Baliwag. Ang unang monumento ay tinayo pa noong 1904 na inisyatiba ng mga kabataang kasapi ng grupong Magbangon Kabayan. Pagkaraan ng 20 taon, pinalitan ito ng bagong disenyo na nilikha ng eskultor na si Roman D. Carrion at pinasinayan noong Disyembre 30, 1925 pasabay ng Rizal Day. Nadinaluhan ni Manuel L. Quezon bilang panauhing pandangan. Ngayon naman ay dumako tayo sa ating susunod na destinasyon. Ito naman ay isang bayani. Siya ay si Andres Bonifacio. Ano, handa na ba kayo? Tara! Sa kabilang kalsada ng lugar, makikita rin natin ang bantayog ni Andres Bonifacio na inilalarawan na nakasakay sa kabayo bilang simbolo ng kanyang tapang at pamumuno sa himagsikan. Ang monumento ay nilikha rin ni Roman V. Carrion at pinasinayaan noong Mayo 26, 1933, kasabay ng pagdiriwang ng ika-200 anibersaryo ng pagkakatatag ng Baliwag noong 1733. Ayon sa mga kwento, minsan nagpagala-gala si Bonifacio sa Baliwag sakay ng kanyang kabayo at ang monumento niya ay 4 na beses inilipat bago tuluyang inilagay sa kinalalagyan nito ngayon. Ang ikatlong bantayog ay para kay Mariano Ponce, isang makabayang Pilipino na ipinanganak dito sa Baliwag noong March 22, 1863. Siya ay isang doktor, manunulat at estadista na naging aktibong kasapi ng propaganda movement. Isa rin siya sa mga nagtatag ng pahayagang La Solidaridad. Malapit lamang dito matatagpuan ang kanyang ancestral house sa kalsadang ipinangalan sa kanya na ngayon ay ginawang museo ni Mariano Ponce. Binuksan ang museo ng National Historical Commission of the Philippines noong May 23, 2019 upang parangalan at ipakilala ang buhay, mga akda at mahahalagang ambag ni Mariano Ponce sa pagsusulong ng reforma at revolusyon sa Pilipinas. Isa pang mahalagang landmark ng bayan ay ang Baliwag Clock Tower na matatagpuan malapit sa Glorieta Park. Ang tore ay may 3 palapag at itinuturing na nag-iisang self-supporting clock tower sa lalawigan ng Bulacan. Sinimula ng proyekto noong Nobyembre 1999 at natapos noong Marso 22, 2000 sa pamumuno ni Mayor Rolando F. Salvador. Ang 4 na orasan nito ay ipinagkaloob ni na Ismael at Lynn Trinidad. At ang monumento ay inyalay bilang paggunita sa kaarawan ng bayaning si Mariano Ponce at pagkilala sa kanyang malaking ambag sa kasaysayan ng Baliwag. Sa likod ng bantayog ni Rizal matatagpuan ang makasaysayang St. Augustine Parish Church, isa sa pinakamatandang simbahan sa Bulacan. Itinatag ito noong 1733 kasabay ng pagkatatag ng bayan ng Baliwag ng mga Augustinian friars. Noong 1800, inilarawan ng historiador na si Joaquin Martinez de Zuniaga ang kumbento nito bilang isa sa pinakamaganda sa buong kapuluan dahil sa simetriya at disenyo nito. Nasira ang simbahan sa malakas na lindol noong Hunyo 3, 1863, kaya nagsimula ang reconstruction noong 1870.
Ilan sa mga bahagi nito ay ginawa ng maestro na si Antonio de Mesa o Maestrong Tonyo. Hanggang ngayon, nananatili itong mahalagang sentro ng pananampalataya at kasaysayan ng mga Baliwagenyo at isa sa pangunahing simbolo ng pagkakakilanlan ng lungsod. Sa madaling salita, ang Glorieta Park ay hindi lamang simpleng parke. Isa itong halagang bahagi ng kasaysayan, kultura at araw-araw na buhay ng mga Baliwagenyo. Ano, nag-enjoy po ba kayo sa tour namin? Napakatami pa ng history pala ano na to, history or napagdaanan na ito. Napakaganda pala ng Baliwag, ano? Ayan. At dahil nag-enjoy kayo, bibigyan na lang namin kayo ng discount. From 2K, 1.8 na lang. Yes, murang... One days pala yun. Aray ko. Bayad po? Wala kayong pambayad na ganyan kalaki. Hindi namin alam, kala namin, tig 200 lang, okay na. Mga po parang sobrang Okay na ba yun, 600? Sandres, Kung ayaw niyo po magbayad, mag-usap na lang po tayo sa mga scammer pala kayo, vlogger kayo, wala kayong pambayad. Kaya, Napakamahal naman po kasi. anong mahal? Nagbigay na nga po Grabe. kami ng list. Grabe naman Dito po ba ilaway nyo? Hindi, magbayad na po kayo. Anong mahal? Hindi, papapulis namin. O sige na nga, bayaran nyo. Para matapos na. Siguraduhin nyo magbabayaran yung vlog namin, ha? Magkano po ito? 1.8 nga ni... Babalik ko na lang. Okay. O sige, tara na. Salamat. Wala ka na. Wag na. Uy, hindi. Magsaling sa akin yan. No, ating balita. Wag to, ano na yan? Ako talaga sila na. Scam. Ang galing mauto. Uy, kailangan natin maging maganda para marami tayong maloko. Siyempre. Ang blush. Ba, syempre, parang di mo ka naman tayong scammer talaga. Turgay na matapin. Ako, si Andres Bonifacio. At ako, si Mariano Potse. Ako, si Jose Rizal. At ito ang istorya ng Glorieta. Ang totoong pangalan ko ay Pedrito Cabingao na mas kilala sa Batang Baliwag sa Philippines. So sa inyo po yung Facebook page po na Batang Baliwag. Ako yung admin nun at ito ay paraan ng aking advokasya para maipahayag ko ang aking mga larawan at mga lumang larawan na pag-usapan natin dito sa page ng Batang Baliwag. So, yun lang. As a photographer, yun gusto ko maging bahagi ng aking ambag sa kasaysayan ng ating bayan. So, gusto kong malaan kung ano ba yung mga lumang munisipyo, bakit yung mga plaza, at suong ng Glorieta. Ayun po sir, regarding po dun sa Glorieta, may nakita po kasi kami post ng FB page ng Batang Baliwag na parang nakasaad doon na yung history ng Glorieta, kung ano ba yung mga nauna niyang pangalan. Parang gusto lang po namin, in your own words, o sabihin na natin sa sarili niyong pananaw, ano po yung masasabi niyo regarding po So, doon? interesado ako sa Glorieta kasi yan, 1905 siya nung itayo. So, panahon ng Amerikano. At naging sentro ito ng mag-attraction ng bayan. Opo. Dahil yung Glorieta nga, bukod sa naging noong araw, balita na siyempre, tatuan ng mga nakasintahan, ganon, diba? Ngayon, hindi lang dyan, nagaganap yan ng Serenata, yung Sabado, yung mga panahon na yan, mga La Banda de Baliwag, Banda 14, Banda Benaventura. Yung La Banda de Baliwag, yun yung Banda Benaventura. So, yun ang mga matatandang banda sa atin. Ay, isang taon sila na nag-exist talaga. Ngayon buhay pa sila. So, ang Glorieta, nagkaroon sila ng iba't ibang mga pangalan sa iba't ibang mga mayor. Siyempre, ganun din. Talaga naman, pag mga mayor, gusto may legay, ninapalit na nila. Usually po, yung mayor po nung panahon na yun yung nag-iiba po ng pangalan. Oo. Yun ang
from Glorieta, in 1970s, tinawag yung Imelda Park. Imelda Park. So, panahon ng Marcelo, ginawa yan. Yung bilog, ginawa lang square. So, after ng Glorieta, ng Imelda Park, bago pala yun. Yung si ano. Oo, dahil noong panahon ng Guerra, pinangalan din niya kay Mariano Ponce bilang park. Pero Mariano Ponce Regiment, isang rehimiento ng Bulacan Military Area na bilang karangalan sa mga guerrilla na member ng M. Ponce Regiment. So, in alignment kay Mariano Ponce, di ba? Siyempre. So, yun, dahil si Servando Santos, ang mayor noon at guerrilla mayor that time, yun ang gusto niyang maalala ang mga guerrilla in the name of Mariano Ponce Regiment. So, after Mariano Ponce Regiment, naging Imelda Park, and then, naging Father Victor Enrile Park. So, panahon naman niya ng Tulsa, mga gano'n po. So, nagbabago-bago siya, and then bumalik siya nung panahon ni Mayor Orlando Salvador as Glorieta again. So, ayan na yan. So, yan ang mga maiksing hindi trivia, dahil trivia. Actually, ang dami nga pong trivia nun. Kasi hindi po talaga namin alam yun eh. Masyado trivia, parang hindi naman daw totoo. Mga konting kaalaman, pero hindi cases. Sa first-hand source, kumbaga, or primary source. Hindi naman, magkundilan nga na, napagdukli-dukli rin natin na nababasa, and then mga kwento. Konting research din, pag gamit tayo. Sige, thank you. Thank you po. At ayun guys, kagagaling lang namin kay Batang Baliwag at na-realize namin na sayang pala yung binayad namin dun sa mga tour guide na yon, no? So, dapat pala pumunta na tayo kay Batang Baliwag. Yeah. So, that is the lesson na natutunan namin, di ba? Yes. Di ba, Al? Diba, Al? Yung si Al, medyo hindi pa siya okay kasi nga, syempre, nawalan kami ng pera. And yun, so yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang. So, bye-bye and mag-ingat kayo.